Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mula sa serbisyong May Puso, Tatak Benedito, samahan niyo po kaming magbalik tanaw sa mga mahalagang kaganapan na nakunan ng Municipal Information Office o MIO sa buong taong 2024 sa bayan ng Brooks Point. Sa pangunguna ng ating Local Chief Executive, si Sario R. Benedito Jr. na naglalayo na mapabuti ang pamumuhay ng mga mamamayan ng Brooks Point sa pamamagitan ng paglilingkod ng may puso at takot sa Diyos. Ang Municipal Information Office, o mas kilala sa tawag na MIO, ay naglalayo na mailahad at maipakilala ang mga programa ng kasalukuyang administrasyon at maibahagi ang mga kaganapan sa loob ng bayan. Alam naman natin kung gaano kalawak ang nararating ng social media, particular na ang Facebook at YouTube, kaya ito ang pangunahing paraan na ginagamit ng tanggapan upang maabot ang mga mamamayan. Sa nakalipas na mga buwan, naging masigasig at abala ang MIO sa pagkukuha ng mga detalye at paglilimbag ng mga mahalagang pangyayari sa Brooks Point. Tara, samahan niyo akong balikan ito. Naging maingay ang pagsisimula ng 2024 sa pamamagitan ng makukulay na fireworks, hudyat ng pagtatapos ng taong 2023 at simbolo ng pagbubukas ng panibagong taon. Ito ay isa sa mga tradisyon ng bayan kung saan nagsasama-sama ang mga mamamayan upang salubungin ang bagong taon. Kasabay nito ang formal na pagtatapos ng Kasiyahan sa Bayan 2023 o ang isang buwang puno ng aktibidad na nagdulot ng saya sa mga mamamayan ng Brooks Point. Ito ay pangalawang taon nang ginaganap sa ilalim ng Lideratong Benedito. Ang lahat man ay nagsasaya. Sa likod nito ay ang mga kawani ng MIO na abala sa pagkukuha ng mga litrato at videos upang mailimbag sa Facebook page upang maipaalam sa publiko kung ano ang mga kaganapan sa buong buwan ng Disyembre. Hindi lamang sa photos at videos nakafocus ang tanggapan dahil nagkaroon din ng mga live coverage ang mga events upang ang mga kababayan nating hindi makakarating sa mismong lugar ay makakapanood pa rin online. Sa pinagsama-samang lakas ng Municipal Tourism Office, Municipal Engineering Office at marami pang ibang mga tanggapan sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point, naging isang tagumpay ang pagtatapos at pagsalubong sa panibagong taon. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa ang nangingibabaw upang makamit ang layunin ng Lideratong Benedito na makapagbigay ng saya sa mamamayan ng Brooks Point. At hindi lamang sa pagsalubong natapos ang serbisyong hatid ng MIO sapagkat ito pa lamang ay ang pasimula. Sa unang araw pa lamang ng linggo ay nariyan ang kawani ng MIO upang magsagawa ng Market Watch o ang maagang pag-iikot sa pamilihang bayan ng Brooks Point tuwing araw ng Lunes upang itala at alamin ang mga presyo ng pangunahing bilihin sa bayan. Kasama na sa listahan ang mga gulay tulad ng talong, sitaw, sayote, carrots, sibuyas at bawang, siling haba, kalabasa, ampalaya at iba pa. Gayon din ang karne, isda, bigas at gasolina. Nilalayo ng aktibidad na ito ay upang malaman ng mga mamamayan ng Brooks Point ang estado at presyo ng mga bilihin sa bayan. Sinisigurado ng tanggapan na tama ang mga detalye na ilalahad sa nilalaman nito. Bukod dito ay pinapanatiling laging maaga ang paglilimbag ng Market Watch. Sa kabuuhan, mayroong 53 o 73 Market Watch ang ating naibahagi ngayong taon. Ang pagbabantay ng presyo sa pamilya na hindi natatapos ngayong taon, bagkos ito ay pasimula pa lamang ng mas maayos at mas magandang serbisyong bayan sa pamamagitan ng tamang impormasyon. Ang MIO hindi lamang pang online platforms na sisilayan. Sila rin ay maaaring matagpuan on-air. Dahil sa bawat Sabado ng taon,
ay mayroong radio program na binuo ang tanggapan. Ito ay ang impormasyon ng bayan para sa lahat kung saan mayroon itong tatlong bahagi: ang Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Tara at samahan niyo akong alamin kung ano ang mga nilalaman nito. Ang unang bahagi ng programa ay ang Balitang Bayan. Ito ay pagbabalita ng mga estudyante sa iba't ibang paaralan sa South at North Brooks Point. Ang layunin nito ay upang bigyan ng pagkakataon ng mga estudyante at paaralan na matuto sa larangan ng media production at pagbabalita. Linggo-linggo ay naghahanap ang mga kawani ng MIO ng mga paaralang itatampok sa Balitang Bayan, kasabay nito ang pagkakalap ng mga mahalaga at malalaking balita sa buong isang linggo upang ibahagi ng mga estudyante. Ang mga kawani ng MIO ay masugid na pumupunta ng personal sa mga paaralan upang i-record ang mga estudyante at kalaunan ay aayusin at bubuuhin para ito'y mas maging maganda at maayos pagdating ng araw ng Sabado. Pinagtutulungan ng mga kawani ang pag-i-edit ng mga materyales upang mas mapadali ang pagbubuo nito. Ang Talakayang Bayan naman ay ang pangalawang segment ng programa kung saan kinakapanayam ang mga ulong tagapamahala at mga importanteng tao, kasama na rito sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Jean D. Feliciano at mga miyembro ng Sangguniang Bayan ukol sa mga napapanahong mga usapin sa bayan ng Brooks Point. Personal na pinauunlakan ang mga target guests kung ano ang kanilang mga libreng oras upang magsagawa ng one-on-one interview. Dito hinihimay-himay ang mga detalye ng mga programa at mga importanteng usapin upang mas malinawan ang mga mamamayan ukol dito. Panghuli naman ay ang Serbisyong Bayan kung saan dito ipapahayag ang mga mahalagang mga anunsyo tulad ng mga medical mission, libreng national ID registration, civil service examination, tupad distribution, blood donation, mga libreng trainings at marami pang iba na gaganapin sa bayan. Masugid na nananaliksik ang mga kawani ng MIO upang hanapin ang mga anunsyo at impormasyon na kinakailangan ng ating mga kababayan. Ang programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat ay sabay napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point at 89.5 Radio Bandera Philippines. Ito rin ay mapapanood sa official Facebook page at YouTube ng Municipal Information Office eksakto alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon. Kung ating babalikan ngayong taon, mayroong 44 episodes ng Impormasyon ng Bayan para sa Lahat ang nailathala sa buong taon ng 2024. Atin ding tinutukan ang lagay ng panahon sa nakalipas na mga buwan. Sa pagpasok ng taon ay nakaranas ang bayan ng Brooks Point ng isang fenomeno na kung tawagin ay El Nino. Ang El Nino ay ang pag-init ng temperatura sa gitna at silangang bahagi ng Tropical Pacific Ocean kasabay ng paghina ng hangin mula sa silangan o easterlies na nagdulot ng malawakang tagtulot sa bayan. Dahil dito, idiniklara ang lokal ng pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng state of calamity. Bilang pagtugon dito, naglunsad ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Oplan Patubig sa mga opisina ng LGU Brooks Point upang maibsan ang uhaw ng ating mga kababayan na dala ng init ng panahon. Isa rin sa mga hakbang ay ang pag-iikot ng MDRRMO sa mga barangay sa bayan upang alamin ang mga mamamayan na nangangailangan ng tubig at kasabay na rin ito ang pagdadala ng mga trucks na may lamang malinis na tubig para sa mga kabahayang nangangailangan nito. Namahagi rin ang daandang Jetmatic hand water pump and pipes sa mga kabahayang nawala ng supply ng tubig noong El Nino. Ang mga naging benepisyaryo nito ay masusing dumaan sa deliberasyon kung saan personal na pinuntahan ang kanilang mga lokasyon kung sila ba ay lehitimo para sa Jetmatic pump. Sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng MDRRMO at General Services Office o GSO ay naisakatuparan ang pamamahagi sa ating mga kababayan. Dahil ang ating bansa ay isang tropical country kung saan mayroon lamang dalawang klima, ito ay ang tag-init at tag-ulan, kalahating taon ay tag-ulan na mula Hunyo hanggang Nobyembre. Ating tinutukan ng weather updates kung saan detalyadong inilalahad ang lagay ng panahon mula sa ating source, ang Pag-asa.
Isa sa mga layunin ng tanggapan ay magbigay ng tamang impormasyon at maagap na pagsasapubliko nito, kaya naman sinisigurado na ang mga anunsyong pagsuspende ng klase sa mga pribado at pampublikong paaralan, trabaho sa bayan ng Brooks Point ay laging updated upang makapaghanda ang mga paaralan at mga empleyado. Palagi ring nakaantabay ang MDRRMO sa mga clearing operations sa mga kalsada at daanang natumbahan ng mga puno dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyo, low pressure, shear lines at monsoons. Hindi rin huli ang MIO sa mahahalagang kaganapan sa araw-araw kasama ang ating butihing Mayor Cesario R. Benedito Jr. Kilala ang punong bayan sa pagiging busy nito dahil maliit man o malaking event sa bayan ay kanya itong personal na pinauunlakan at pinupuntahan. Kabilang na riyan ang mga fiesta, founding anniversaries, basketball friendship games, tree planting, committee meetings, ocular visitations at marami pang iba, kaya naman lahat ng ito ay nakunan din ng mga detalye at litrato ng ating tanggapan. Ang punong bayan ay hindi nawawalan ng mga bisita araw-araw. Madalas dito ay ating mga kababayan na nanghihingi ng tulong pinansyal, ngunit hindi lamang ito ang kanyang mga pinauunlakan. Sa loob ng nakalipas na maraming linggo at buwan, nakunan ng aming lente ang mga mahalagang bisita ni Mayor Benedito mula sa regional at national office, kabilang na riyan ang National Housing Authority, Bangko Sentral ng Pilipinas, Philippine Red Cross, Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Development, Land Bank of the Philippines. Ilan lamang ito sa mga courtesy visit na tinutukan ng aming tanggapan. Isa sa mga mahalagang pangyayari na nakunan ng lente ng MIO ay ang mga turnover ceremonies ng mga multipurpose buildings para sa 18 barangay ng Brooks Point. Ito ay isa sa mga napakaraming proyektong infrastruktura na inilunsad sa ilalim ng pamumuno ng Lideratong Benedito. Isa-isang personal na pinuntahan ang mga ito upang formal na maibigay na sa pamunuan ng barangay at masimulan ng gamitin. Nakunan din ng aming mga lente ang iba pang groundbreaking and turnover ceremonies ng mga mahalagang gusali katulad ng Kilang Banwa, Regional Training Center ng Philippine Coast Guard, covered gymnasium para sa mga paaralan, classroom, covered pathways, pagsasaayos ng mga tulay, farm-to-market roads, pagsasaayos ng daluyan ng tubig sa bayan, river rehabilitations, project electrification at marami pang iba. Upang mapanatili ang transparency sa bayan, nakunan din at isinapubliko ng MIO ang mga contract signing at Memorandum of Agreement signings na nangyari sa pagitan ng lokal ng pamahalaan ng Brooks Point at mga private entities upang magbigay ng serbisyo sa bayan. Nilalayan ito na formal na maihayag sa mga mamamayan upang magkaroon sila ng kaalaman kung saan napupunta at kung anong ginagawa sa buwis ng bayan. Kasama rin sa amin nasaksihan ang mga pagmamahala na nasinelyuhan at naisaligal sa mga libreng kasalang sibil na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang ang Municipal Civil Registrar Office, gayon din ang mga nakakakilig na mass wedding na inilunsad sa bayan tuwing araw ng mga puso. Patuloy pa rin ang panghihikayat ng Municipal Civil Registrar na magpasaligal ng pagsasama ng mga magkasintahan dahil ito ay napakahalagang hakbang para sa pagbubuo ng isang pamilya. Hindi rin nakaligtaan ng MIO ang pagbubukas ng pinakabagong branch ng Jollibee sa bayan ng Brooks Point na sadyang nagdala ng saya sa mga mamamayan ng Brooks Point. Iilan lamang ito sa mga pangyayaring nakunan ng mga lente ng MIO. Bagkos sa buong taon nakapagtala ng 2,775 Facebook posts sa official page mula January 1 hanggang December 2, 2024. Ito ay nagpapatunay na naging aktibo ang tanggapan sa pagkalap ng mga impormasyon at detalye sa buong taon ng 2024. Kamakailan lamang noong buwan ng Pebrero, personal na bumisita si Congressman Erwin Tulfo kasama ang mga representative ng ACT-CIS, Party List at Department of Social Welfare and Development Office upang formal na igawad ang 15,000 na halaga ng Livelihood Assistance Program mula sa DSWD. Naging tulay si Congressman Tulfo upang makarating ang napakagandang programang ito sa bayan ng Brooks Point na tiyak na mapapakinabangan ng mga mamamayang benepisyaryo upang makapagsimula ng isang negosyong makakapagpabago ng antas ng kanilang pamumuhay.
Noong buwan naman ng Marso, kasabay ng pagbubukas ng taunang pistae ang kanyugan sa bayan ng Brooks Point, naging panauhin si Senator Amy Marcos na personal ding nagbigay ng oras upang makadaupang palad ang mga benepisyaryo ng AX o Assistance to Individuals in Crisis Situation dito sa bayan. Nag-iwan naman ng isang mensahe ang senador na buo ang kanyang suporta sa mga taga-Palawan at nais niya ring makipagtulungan upang mapataas ang export rate ng niyog nang sa gayon ay kaya nang makipagsabayan ng Palawan sa mga karatig bansa. Hindi naman magpapahuli ang Brooks Point pagdating sa larangan ng sports, sapagkat atin ding tinutukan ang mga malalaking palaro sa bayan tulad ng municipal meet at provincial meet. Noong unang araw ng Pebrero ay formal na binuksan ang pagsisimula ng Municipal Meet 2024, kung saan dinaluhan ito ng mga manlalaro mula sa paaralan mula sa Hilaga at Timog na bahagi ng bayan. Ang mga napiling manlalaro sa nasabing patimpalak ay ang mga sinanay upang sungkitin ang kampyonato sa palarong panlalawigan na ginanap sa munisipalidad ng Nara, Palawan noong buwan ng Abril. Nakunan din ng ating mga lente ang pakikiisa ng humigit kumulang 600 o 600 atleta mula sa Brooks Point kasama ang mga opisyal ng LGU Brooks Point na pinangungunahan ni Mayor Benedito. Sa pakikiisa ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa selebrasyon ng 124th Philippine Civil Service Anniversary at 26 Southern Palawan Municipalities Friendship Meet 2024 sa munisipalidad ng Quezon, Palawan, kung saan nagpadala ang LGU Brooks Point na mga manlalaro upang makilahok sa palaro. Nakunan at ating nasaksihan kung paano inilaban ng mga opisyal ng gobyerno ang bawat laro upang makuha ang gintong medalya. Hindi lamang sa larangan ng palakasan nagpakitang gilas ang mga kawani, kundi pati na rin sa pagsayaw ng Zumba, folk dance at sa larangan ng pagkanta. Hindi man nakamit ng bayan ng Brooks Point ang titulong overall champion, kanila namang dala ang karangalan na makapag-host ng 27 Southern Palawan Municipalities Friendship Meet sa darating na taong 2025. Saksi ang mga empleyado mula sa iba't ibang munisipyo ng timog bahagi ng Palawan kung paanong buong pusong tinanggap ni Mayor Benedito ang hamon na ito. Ang MIO hindi lamang nakatutok sa paglilimbag ng mga Facebook post araw-araw, ngunit saklaw rin nito ang pagganap sa pagbibigay ng live feeds sa mga malalaking events dito sa bayan, kasama na rito ang Kanyugan Festival, Founding Anniversary Celebration, Civil Service Anniversary Celebration, Open Basketball League at marami pang ibang mahalagang kaganapan. Kamakailan lamang, inilunsad ang pinakabagong programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Paling QRPH Plus dito sa bayan ng Brooks Point at ito rin ay nakunan ng ating mga lente. Ito ay pagpapalaganap ng digital at online banking, katuwang ang GCash at Paymaya para sa mga tindera sa palengke at mga tricycle driver. Ito ay libreng programa para sa mga mamamayan ng Brooks Point, particular na sa mga manininda at mga driver. Kung dito, makakabawas pa ito sa alalahanin patungkol sa isyu ng peking pera na lubhang nakakabahala at hindi na rin kailangan pang problemahin ang pagbabarya. Personal na bumisita ang Regional Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula sa South Luzon Office upang formal na ipakilala at isapubliko ang programa. Isa sa mahalagang parte ng pamahalang lokal ng Brooks Point ay ang lehislatibong sangay kung saan dito dumadaan, binubuo at binabasa ang mga batas at alituntunin na pinapatupad sa bayan. Dito rin inaaprubahan ang mga kinakailangang budget para sa mga proyekto na nakalaan para sa bayan. Upang mapanatili ang transparency at accountability, ito ay isa sa publiko ng MIOs sa pamamagitan ng pagla-live ng buong Sangguniang Bayan regular session tuwing araw ng Martes at ang ibang session naman ay nakarecord at kalaunay ililimbag sa official Facebook page ng MIO at YouTube channel. Ito ay isang hakbang upang malaman ng publiko kung ano ang mga kaganapan sa sangay ng gobyernong ito. Sa buong taon, nakapagtala ng 35 o 35 live coverages ang tanggapan ng MIO. Upang mas mapaigting, mapalakas at may saayos ang serbisyo ng MIO, sinisigurado ng tanggapan na nagkakaroon ng weekly meetings upang balikan ang mga pagganap ng responsibilidad sa nakalipas na linggo. Pinaghahandaan at pinagpaplanuhan din ang mga parating ng mga events upang maihanda ang bawat isa sa mga gagawin. Nagkakaroon ng mga delegation of tasks sa bawat ng mga gagawin upang maging mas maayos ang takbo ng opisina.
Binibigyan din ng pagkakataon ng bawat isa na matuto sa lahat ng aspeto ng trabaho, katulad ng pagsusulat ng balita, pagkukuha ng mga litrato at video, live coverage at pag-i-edit ng mga video at larawan. Nakilahok din ang bawat isa sa pagsasanay nakaraang buwan ng Agosto kasama ang mga taga-Palawan News at Palawan Information Office. Nilalayon nito na mas maging mainam ang pagbibigay ng serbisyong bayan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga mabuti at tamang balita sa bayan ng Brooks Point. Naging isang malaking accomplishment din para sa taong ito ang paglulunsad ng RTV o ang Radio and Television Broadcasting Training na pinangunahan ng MIO. Dinaluhan ito ng mga estudyante at ng mga guro mula sa North at South Brooks Point District. Ang tanggapan ay pinangunahan ng isa sa mga batikang mamamahayag mula sa Palawan News, Editor-in-Chief Redempto Anda, Mi Almodal at Elmer Batilla bilang mga tagapagsanay sa mga partisipante. Nilalayon ng pagsasanay na ito ay upang magkaroon ng mga bagong kaalaman ng mga estudyante pagdating sa pagbabalita, pagsusulat ng balita, media production, tamang paggamit ng social media at marami pang iba. Nagkaroon din ng isang output ang mga estudyante kung saan sumabak kaagad sila sa paggawa ng sariling balita, pagbabalita at teknikal. Kasama ang buong lakas ng MIO, naging isang tagumpay ang programang ito. Natapos man ang taon, ngunit ang serbisyong may pusong hatid ng Municipal Information Office sa ilalim ng pamamahala ng Lideratong Benedito ay magpapatuloy upang maiparating sa mga mamamayan ang mga impormasyong kanilang kailangan. Mas pagbubutihin pa ng tanggapan ng pagsisilbi sa bayan gamit ang mga tamang detalye at impormasyon sapagkat naniniwala ang aming tanggapan na ang tamang impormasyon ay makapangyarihan. Hindi titigil ang tanggapan ng MIO gawin ang nararapat para sa bayan. Samahan nyo kami sa susunod na taon para sa isa na namang masaya, maingay at abalang taon ng 2025 sa pagganap ng aming tungkulin at paghahatid ng tama at napapanahong balita sa bayan ng Brooks Point, sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang malusog, payapa at manigong bagong taon, bayan ng Brooks Point. Magandang araw po sa inyong lahat, sa aking pong mga kababayan dito sa bayan ng Brooks Point. Ang inyong pong lingkod, Mayor June Benedito, ay bumabati po ng isang manigong bagong taon sa inyong lahat. Nawa po, ang bagong taon ay salubungin po natin ng may pagmamahal, pagpapatawad at pagbibigayan. At higit po sa lahat ay pagkakaisa po ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Brooks Point upang sa ganun po ay mas lalo nating makamtan ang kaunlaran ng ating bayan at mayangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Brooks Point. At isarado na po natin ang taong 2024 at muli po nating salubungin ng may sigla ang bagong taon 2025 na mayroon pong pusong nagpapakumbaba sa lahat po ng sa mga tao sa bayan ng Brooks Point. Muli po, maligong bagong taon sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. Ako po ang inyong pangalawang punong bayan, Attorney Mary Jean Feliciano. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Nawa, hindi niyo palalampasin ang taong ito upang tanggapin yung pinakamahalaga at pinakaimportanteng regalo na ibibigay ninyo sa inyong mga sarili. At yan ang ating Panginoong Hesus, ang dahilan kung bakit tayo nagsa-celebrate ng Christmas. Dalangin ko ang masaya, malusog, mapayapa at masaganang bagong taon para sa lahat ng taga Brooks Point. Happy New Year! Magandang araw mga kababayan. Ako po si Konsehal Sara Jane Crespo Abon na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. Nawa ang Panginoon ang maging sentro ng ating selebrasyon ng Pasko. Maraming salamat po. Maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. Ako po si Tad Balyan at kasama ng aking buong pamilya ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Patuloy lang po tayong magmahalan at magbigayan. Muli kasama ng aking buong pamilya ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ang bagong taon sa inyong lahat. Sana ay magdala ng maraming pag-asa at tagumpay ang taong ating kaharapin. Sa gitna ng mga pagsubok na dala ng ating kinakaharap, tayo ay magpatuloy na lumaban at magtulungan upang malampasan ito. Huwag nating kalimutan na magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan.
Sa taong ito, magtulungan tayo upang makamit ang ating pangarap at magbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Naway magdala ng maraming pagmamahal, kaligayahan at tagumpay ang taong ito para sa ating lahat. Muli po, ito po si Kiel Rodriguez, bumabati po ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Si Konsehal Nathan Ordinario Lacanilao po ay bumabati sa inyo ng manigong bagong taon. At naway lahat po ng mga aral noong 2024 ay makatulong po sa atin upang maging mas mabuti ang ating buhay sa 2025. Muli po, ilagay po natin ang Panginoon na maging sentro ng ating buhay upang maging mas maayos po tayo sa 2025. Muli po, bumabati sa inyo si Nathan Ordinario Lacanilao ng manigong bagong taon. Sa lahat ng mga mayan ng Brooks Point, ito po ang inyong lingkod, Konsehal Jonathan Lagrada. Kasama ng aking buong pamilya ay bumabati sa inyo ng isang manigong bagong taon. At akin pong dalangin na sana'y patuloy tayong magkaroon ng kapayapaan, patuloy na magkaroon ng kasaganahan, at patuloy na magkaroon ng magandang kalusugan ang bawat isa. Akin din pong diadalangin na sana sa pagpasok nitong taong 2025 hanggang sa mga susunod pang taon, sana ay magkaroon tayo ng isang patas na gobyerno. Sa muli, Happy New Year po sa ating lahat. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon. Sana ay mapuno kayo ng kapayapaan at pagpapala mula sa aming pamilya, Konsehal Bong Peraris. Bumabati sa inyo ulit ng bagong taon at sana pagpalain ka ng pumay. Belated Merry Christmas po ang aking pagbati sa ating mga minamahal na mamamayan ng Brooks Point. Isang taon na naman po ang lumipas at naway naging makabuluhan ang ating naiambag sa ating mamamayan at sa buong bayan ng Brooks Point. Hindi magkakapareho ang selebrasyon ng ating Kapaskuhan at maging ang bagong taon sapagkat marami sa ating mga mamamayan na sa kabila ng marangya ang handa ng ibang mga babayan, ang iba naman ay walang handa na pinagsasalukan. Subalit ang lahat ng ito ay bahagi ng pagsubok ng ating buhay. Alalahanin lamang po natin na anuman ang ating kalagayan sa buhay, iisa at magkakapareho ang gantimpala o regalo na ating pong tinanggap mula sa ating dakilang lumikha. At yan po ang pagmamahal ng ating dakilang lumikha. Sapagkat ang kanyang pagmamahal ang patunay kung bakit tayo ngayon ay nanatiling buhay upang harapin ang pagpasok ng bagong taong 2025. Ang lahat po ng mga tagumpay at kapighatian na ating dinanas nitong nagdaang taong 2024 ay gawin po nating hamon at maging matatag sa posibleng panibagong hamon sa taong 2025. Muli po, mula po sa aking puso, bilang inyo pong kinatawan sa konsiho, ito po si Victor Pulidi, ang babati po sa inyo ng isang mapayapang bagong taon. Mga kababayan natin dito sa Brooks Point, nagpapasalamat tayo sa isang Panginoon Diyos na bigyan tayo ng good health at sa kabiyaya ng ating Panginoon. At malapit na sumapit ng ating bagong taon, ilang oras na lang tayo po ay magkaroon ng year 2025. Ngayon, hinihiling natin sa nag-iisang buong may kapal na sana bigyan tayo uli ng magandang panahon, magandang pangangatawan at syempre more blessing to our kababayan. Mula kay Konsehal Hayati Dugasan, ang inyong lingkod bumabati ng isang maligaya at manigong bagong taon bayan ng Brooks Point. Mula sa inyong lingkod, Jaja Ordinario Quezon kasama ang 18 barangay at ng aking pamilya, isang masaganang pagdiriwang at mabiyayang bagong taon sa lahat. Harapin po natin ang taong 2025 na puno ng pagpapasalamat sa ating poong may kapal, sa bawat tagumpay, sa bawat hamon, sa bawat pagpapalang ibinigay niya sa atin. At harapin natin ang bagong taon na puno ng pag-asa sa mga oportunidad na parating para sa atin. Naway magkaroon tayo ng mapayapang bagong taon. Ilingkod na may malasakit at taos-pusong pagmamahal, kaisa ninyo sa progresibong bayan ng Brooks Point. Muli, Kapitana Jaja Ordinario Quezon. Happy New Year po! Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po mula sa Pambayang Federasyon ng Brooks Point, Palawan, isang manigong bagong taon po sa ating lahat. Nawa po, magkaroon po tayo ng isang siksik, liglig at umaapaw na 2025. Happy New Year! Ang inyo pong lingkod, What Benedito, ay bumabati po sa inyong lahat
ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sama-sama po tayong magbalik tanaw sa lahat po ng hamon at pagsubok noong 2024 na ating po napagtagumpayan at nalampasan. At sama-sama din po nating harapin ang taong 2025 na punong-puno po ng saya, determinasyon, pag-asa, pagmamahal at lalong-lalo na po ng pagkakaisa. Mabuhay po ang bayan ng Brooks Point at pagpalain po tayo ng buong may kapal.